daw pong Malacanang, muli daw pong binatikos ang pagta-travel or madalas na pag-alis ni Vice President Duterte ng bansa, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Galing po ito sa Billionaire News Channel, mga kababayan, na i-credit po natin sa kanila. Walang love lost sa pagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at Vice President Sara Duterte matapos na muling banatan ang mga biyahe ng pangalawang Pangulo. Tinawag pa itong World Tour ni Yusek Castro. Dagdag pa niya, nakikita naman ng publiko ang tunay na nagtatrabaho sa gobyerno. Pero inamin naman ng palasyo na hindi nila pinipigilan si VP Sara kung dalasan nito ang pag-alis ng Pilipinas. Narito ang Agenda Weekend Report. Pero mga kababayan, kahit na, di ba dapat makakaramdam etong si Vice President Sara Duterte ng kahit katiting na kahihiyan sa taong bayan? Bakit pinapasahod ka ng taong bayan eh? Diba sinasahuran ka ng mga kababayan Pilipino natin, kaya dapat ang ginagawa mo, nagtatrabaho ka. Hindi ka nagpapasarap buhay dyan sa ibang bansa. Biruin nyo habang binabayo ng bagyong Kriseng ang Pilipinas, habang binabaha dahil sa habagat, ang mga kababayan Pilipino po natin, wala po ang Vice Presidente sa bansa at nagpapasarap ng kanyang buhay sa abroad. Tapos mga kababayan, hanggang ngayon, ganun pa rin, patravel-travel abroad lang, eto pong ating Vice President. Iyan ba ay trabaho ng Vice President? Trabaho ba mga kababayan ni Sara Duterte na magpasarap abroad habang sinasahuran siya ng mga kababayang Pilipino po natin? Diba? Trabaho ba ng isang Vice Presidente na kung kailan mo gusto na umalis ng Pilipinas para mag-travel abroad habang ikaw ay dapat naglilingkod sa mga kababayang Pilipino natin, hindi ka ba nakukonsensya na sinasahuran ka ng taong bayan pero hindi ka nagtatrabaho? Kung pwede nga lang mga kababayang magpatalsik ng Vice Presidente, matagal na pong pinatalsik yan. World Tour. Ganyan inilarawan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang sunod-sunod na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa. Hindi po natin mapipigilan ang Vice Presidente kung gusto niya pong magkaroon ng World Tour sa pamamagitan ng kanyang personal trip. Hindi po natin alam kung ano yung pupuntahan niya. Wala pa po nasabi sa akin kung personal trip ito ulit. Bagamat hindi direktang pinangalanan, ikinumpara ni Castro ang performance ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ng tao kung sino talaga ang nagtatrabaho. Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taong bayan, para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Tapos si Boboto pa ang presidente ng mga DD-shit. Abay, magkaroon naman kayo ng kahit katiteng or konting utak. Diba? Biruin nyo. Gusto nyo maging presidente sa 2028, hindi nagtatrabaho? Ano gagawin yan? Pag naging presidente yan, sa tingin nyo titimo ng Pilipinas yan? Baka laging nasa China yan. Or di kaya naman mga kababayan, baka ang mangyari niyan, laging nasa dahig yan at nagpapasarap buhay lang doon habang siya ang presidente ng Pilipinas. Kaya nga kung ako sa inyo, sa mga kababayang Pilipino natin, sana pagdating ng 2028 national election, piliin ninyo yung susunod na leader na katulad ni PBBM na may malasakit. Dapat tingnan ninyo mga kababayan yung isang leader na may malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi yung leader na ginagamit lang yung pangalan mga kababayan or kalagayan ng kanyang tatay doon sa dahig para makaalis lang sa responsibilidad dito sa Pilipinas, para makatakas lang sa kanyang responsibilidad bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At saka dapat piliin ninyo yung susunod na leader na marunong naman mahiya. Kasi bakit? Sinasahuran ng mga kababayan Pilipino po natin, ng mga taxpayers, pero hindi nagtatrabaho. Nakikita rin nila, sabi ko, I feel na di-differentiate nila kung sino talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Speaking of, klaruhin po natin yan. Sino po ang sinasabi niyong nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho? Sino ba yung madalas mag-personal trips? Ako na! Si Vice President Sara Duterte. Madalas mag-trip. Diba kaya nga happy trip eh? Diba mga kababayan, bakit? Ba't natin nasabing happy trip? Sinasahuran siya ng mga kababayan Pilipino po natin pero nagpapasarap buhay lang. Diba? Kung hindi ma-pinpoint ni Atty. Claire, tayo na magpipinpoint si Vice President Sara Duterte. Di siya nagtatrabaho. Nagtatravel siya abroad.
habang yung mga kababayan Pilipino natin binabagyo ng bagyong Krising noong mga nakaraang araw, habang binabayaw ng habagat ang Pilipinas, binabaha yung mga kababayan Pilipino po natin, wala sa Pilipinas ang Vice President at nagpapasarap buhay sa ibang bansa. Walang pinagkaiba. Noong nakaraang taon, habang binabagyo tayo ng bagyong Karina, si Sara Duterte ay pasimpleng tumakas ng Pilipinas at di umano, manunood pa ng concert mga kababayan. Yan ba ay trabaho ng Vice Presidente? Kaya tayo nagtatanong lang mga kababayan, sana sa susunod, yung mga nagbabalak dyan na iboto si Sara, mag-isip kayo ng maraming beses. Kayo, alam niyo na yan kung sino. Sa survey na inilabas ng Social Weather Stations bago ang kanyang SONA noong July 28, tumaas ng 10 percentage points ang trust rating ng Pangulo na umabot sa 48%. Mas mababa pa rin sa 61% ng pangalawang Pangulo. Halos isang buwan na malagi ang bise sa The Netherlands matapos arestuhin at ikulong sa dahig ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Mayo naman nang bumisita sa Qatar para sa isang event kasama ang Filipino community si Duterte. Bago siya bumalik sa dahig para bisitahin at i-celebrate ang kanyang kaarawan kasama ang ama. Hunyo na nagpunta siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. Diba? O, bilangin niyo kung ilang travel abroad ang ginawa ng ating Vice Presidente. At sinundan ito ng biyahe sa Melbourne, Australia. Diba? Apat agad mga kababayan. Ang dami. Kita nyo dahig, Doha, Qatar, Kuala Lumpur, Malaysia, tapos sunod mga kababayan, yung South Korea. May sunod pa dyan, may sunod pa. Makailan lamang ay mga Pilipino sa South Korea ang binisita ng bise. Nauna na rin niyang inanunsyo ang pagpunta sa Kuwait ngayong August 8. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kumpirmahin kung matutuloy ang biyaheng ito ng bise pa Kuwait, pero wala pang ibinibigay na sagot ang kanyang kampo. Pero nauna nang sinabi ng Office of the Vice President na ang mga biyahe ni Duterte ay aprobado naman ng Malacanang. Yun nga ang problema mga kababayan Diba? Yun nga ang problema, masyado niyang inaabuso ang pagiging mabait ng Malacanang. Yan ang problema kay Vice President Sara Duterte. Paano pa kaya kapag naging presidente siya? Siya na ang leader ng bansa. Baka araw-araw nasa iba't ibang bansa yan. Papasarap buhay. Habang yung mga kababayang Pilipino po natin, nagdudusa. Tapos ang masakla pa dito, wala na nga siyang ginagawa, hindi na nga siya nagtatrabaho, nagtatravel abroad na nga lang siya, ang dami niya pang sinasabi na hindi magagandang salita laban po sa gobyerno ni PBBM. Tingnan nyo kung gaano kasipag yung presidente natin. Pagkagaling ng US, pagkatapos makipag-usap kay Donald Trump, bumaba agad sa field ng Pilipinas mga kababayan. Pagdating ng Pilipinas, pagbalik ng Pilipinas ni PBBM, bumaba agad sa field para siguraduhin at tingnan yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin para masigurado na natutulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Samantalang itong si Vice President Sara Duterte, patravel abroad na nga lang, puro paninira pa yung sinasabi laban po sa gobyerno. Kaya ang tanong, bakit binibigyan ng Travel Authority ng Malacanang si VP Sara kung kinu-question naman ito ang pagbiyahe nito? Kung kayo po ang tatanungin ko at sasabihin nyo na hindi dapat payagan ng Vice Presidente, ano po ang magiging tingin na naman ng mga supporter ng Vice Presidente? Sasabihin na... Pinipigilan ng Vice Presidente na madalaw yung ama. Sasabihin, pinopolitical persecution na naman. Tapos sasabihin ng mga kaalyado, political circus na naman. Yan yung malimit sabihin ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga siguro mga kababayan, hinahayaan na lamang po ng Malacanang na sige, mag-travel ka na lang hanggat gusto mo. Nakikita naman ng taong bayan kung ano yung ginagawa mo. Di ba mga kababayan, nakukuha niyo yung pinupunto natin? Kasi siguro, hinahayaan na lang na makita ninyo ang tunay na kulay ni Vice President Sara Duterte na hindi talaga nagtatrabaho at hindi maaasahan bilang pangalawang leader ng Republika ng Pilipinas. Paano pa kaya kapag ka-leader na siya? Di mas lalong hindi na siya naasahan. Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Naman na
ang freedom of movement niya ay hinahadlangan. Kung ganyan po ang gusto niya mangyari at lagi po siya nasa ibang bansa para sa personal trips niya, yan po naman ay kargo niya sa mga taong bayan at sa mga constituents at mga Pilipino. Nauna na ring pinalagan ni Duterte ang mga patutsada ng palasyo hinggil sa kanyang mga biyahe abroad. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Ay, ano yan? So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Oh, so ibig sabihin hindi personal yan. Nagtatrabaho ka. Diba mga kababayan, since sinabi mo na nagtatrabaho ka, ibig sabihin sinasahuran ka ng mga kababayang Pilipino po natin. Ang tanong, ano ba ang mga nagawa mo dyan sa ibang bansa? May naiuwi ka ba ng mga foreign investor? Diba mga kababayan? May mga foreign investor ba na nagpunta dito at nag-invest? Dahil sa ginagawa mga travel, Vice President Sara Duterte, nagtatanong lamang naman po. Diba? May mga nakuha ba siya ng mga foreign investment? Kasi biruin nyo mga kababayan susubukan niya pa kasing lumusot dito na gusto niya sabihin na na hindi personal yung kanyang lakad kung hindi nagtatrabaho siya. Ang problema nga kasi dito mga kababayan, sinasahuran siya ng mga kababayang Pilipino po natin, sinasahuran siya ng mga taxpayers, pero sinasabi niya daw nagtatrabaho siya, ano yung trabaho na ginagawa niya? Diba? Ano ang naitutulong ng mga pag-travel niya yan? Yan naman para sa pangsarili niya pong interes. Bakit? Kasi napakalayo pa ng 2028, namumuliti ka na po siya sa ibang bansa, sa mga kababayan po natin na OFW. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Kasalukuyan pa rin pinag-uusapan ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo sa kabila ng pagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment ayon sa Supreme Court. Nakatakdang... Biruin nyo mga kababayan matatawag palang trabaho. Ngayon lang ako nakakita. Matatawag palang trabaho yung pupunta ka abroad, sasahuran ka ng taong bayan, pero ang gagawin mo, sisiraan mo sa ibang bansa yung Pilipinas at yung gobyerno ng presidente, 'di ba, ni PBBM. Sisiraan mo yung presidente ng bansa mo. Trabaho pala yung maituturing. Tapos sa masaklapan nito, taong bayan pa ang nagpapasahod kay Vice President Sara Duterte. Umapila ang Kamara sa desisyong ito. At ang Senado naman, nakaschedule na bumoto sa August 6 kung susundin ba ang utos ng Korte Suprema. Ang Malacanang, nanindigang hindi makikialam sa usapin at susundin ng anumang magiging kapasyahan ng kataas-taasang hukuman. Ayan, mga kababayan siguro, eto may personal opinion, siguro di umano mga kababayan kaya binibigyan ng mga travel authority. Etong si Sara Duterte, pinapayagan siya na mag-travel kung saan niya gusto. Kasi mga kababayan, hinahayaan na lang dahil nga gusto na makita ninyo kung ano ba ang ginagawa ni Sara Duterte. Kasi biruin nyo paano, eto tanong ko sa mga DD-shit, paano nyo nasisikmura na sabihin na si Sara Duterte ang susunod na magiging presidente? Paano nyo nasisikmura na bumoto sa isang politiko na wala namang silbi? Diba? Paano nyo nasisikmura yan? Tatanong lang naman. Kasi biruin nyo masakit to sa mga kababayang Pilipino po natin. Na kung saan, habang pinag-uusapan yung impeachment ni Sara Duterte, ano ginagawa ni Sara? Nagtatravel abroad, nagpapasarap buhay. Habang pinapasahod ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo kung pwede lang na ma-impeach etong si Sara Duterte dahil sa kanyang mga pinaggagawang yan, matagal na pong na-impeach yan. Kaso nga ang problema, masyadong inaabuso ni Vice President Sara Duterte yung pribilehiyo na meron po siya bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi na nga nagtatrabaho, ang lakas pa magreklamo. Yan yung problema. Tapos gusto pa gawing presidente nung mga taga-suporta niya na wala namang utak at bulag. Sabi ni Parelo. Diba? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano pa ang komento ninyo? Hingil po mga kababayan dito sa pag-question
ng Malacanang or pagbatikos mga kababayan or muling pagbatikos ng Malacanang dito sa madalas na pagta-travel abroad ni Vice President Sara Duterte. So comment below na lamang po